Tama na yan, Brianna. Bibigyan pa sana ni Brianna ng isang suntok ang lalaking hawak niya nang pigilan siya ng kaibigan. Kaya naman malakas niya itong binitawan. Next time, don't try to mess with me again nang hindi mo yan abutin. Sabi niya sa lalaki. Inirapan niya pa ito bago tinalikuran. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan. Grabe ka talaga. Hinawakan ko lang naman nun. Sabi ng kaibigan niya si Jonas. Pinagtaasan niya ito ng kilay. O lol, alam mo ba kung anong klaseng hawak ang ginawa niya? Naiinis niyang tanong, ngunit nagkibit balikat lang ito. Kung ayaw nila mabasag yung mukha nila, edi sana wag nila akong guluhin, di ba? Alam naman nilang ganun ang aabuti nila kapag ako kaharap nila eh. But they still tried to mess with me? Sabi niya sa kaibigan, kaya tumawa ito. Sabagay, taka na lang hindi matatakot sa'yo. Muling napairap si Brianna sa sinabi ni Jonas at tinalikuran na ito. Kilala si Brianna sa pagiging basagulera at pumapasok din siya sa mga kaguluhan, kaya naman kapag may nakakakita sa kanya talaga namang natatakot. Agad inilagay ni Brianna ang kanyang bag sa sofa. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nakita niya naman ang kanyang ina na agad na patingin sa kanyang kamay. May sinuntok ka na naman, Brianna. Seryoso ang tanong nito sa kanya. Halata ba? Patanong niya ring sagot dito. Napailing-iling na lang ito at hindi makapaniwala. Ewan ko lang talaga sa'yo, iha. I told you a lot of times to not make any trouble anymore. Ewan ko na lang kapag nahanap mo na yung katapat mo. Umirap si Brianna sa kawalan nang sabihin yun sa kanya ng ina. Ilang beses niya nang narinig yon at malapit na siyang magsawa. I'm just protecting myself, hindi niyo naman kasi nagagawa. Sagot niya rito. Hindi na hinintay pa ang sagot nito. Agad siyang nagtungo sa kwarto at humiga sa kama. I just want everyone to roam around. Kailangan nating mahanap ang matagal ng pinapahanap ni Dad. Sabi ni Vince sa kanyang mga kasamahan. Kasalukuyan silang nasa labas at ang karamihan sa kanila ay nasa iba't ibang sulok ng lugar. Ilang dekada na lumilipas, pero hindi pa rin nakahanap ang pamilya niya, boss. Baka naman nasa ibang bansa na. Tanong ng may isang edad na lalaki. Seryoso naman na napatingin si Vincent doon. Papaharap ko ba dito sa loob ng bansa kung alam ko nasa ibang bansa naman? Pinuntahan na nga namin bawat airlines at pinilit silang ilabas ang records ng mga pasaherong lumabas ng bansa simula noon hanggang ngayon. Ngunit walang pangalan nila ang naroon, kaya sigurado ako nandito lang sila. Sagot ni Vince sa lalaki, kaya naman natahimik ito. Kung sino man na makakita sa pamilya ni Mr. Valdez, magiging kanang kamay ko. Sabi niya pa sa mga naroon. Nagkatinginan ng kanyang mga miyembro. Pero boss, di ba matagal na rin naman di nagpapakita ang mga Valdez sa atin? Di gagawin natin pain ng pamilya niya upang magpakita siya sa atin. Mr. Valdez killed my mom. Walang kapatawaran ng ginawa niya. Kung pwede ko lang gawin sa pamilya niya ang ginawa niya sa ina ko, gagawin ko. Walang emosyong sabi ni Vince sa kanyang mga kasama. Isang dekada na, ang sakit na daladala niya. Dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon, naipinasa na ng kanyang ama sa kanya ang posisyon bilang tagapangasiwa ng kanilang organisasyon. Sinisiguro niyang mahahanap niya ang mga ito upang pagbayarin. Simulan na ninyo ang paghahanap. Kapag nakita niyo sila, huwag kayong magdadalawang isip na dalhin sila sa akin. Sabi niya sa mga kasamahan at pumasok sa kanyang sasakyan. Napatingin naman siya sa litrato ng kanyang ina na nasa kanyang pitaka. I will do everything, Mom. Gagawin ko lahat para makuha ang hustisyong nararapat para sa'yo. Sabi niya at bumuntong hininga. Galit naman siyang napasandal sa upuan ng kanyang sasakyan. Nang pumasok sa isip niya ang mga Valdez. Kung paanong kitang-kita niyang pinatay ng mga ito ang kanyang ina. Sa kabilang banda naglalakad si Brianna, hating gabi na. Siya lang mag-isa at wala namang tao sa labas ng bahay. Paano naman natin makahanap yung mga yun? Hating gabi na. Ano, papasukin natin ang mga bahay?
Nagsalubong ang kilay ni Brianna nang marinig yon. Kaya naman, agad siyang napatago sa poste na makita ang mga lalaki. Hindi lang 2 lalaki ang naroon. Di naman sinabi sa atin na gabi tayo maghahanap eh. Kita naman niya ang pagsipot ng isang matandang lalaki na hindi klaro ang muka. Napatingin si Brianna sa kanyang relo. Nakita niyang malapit na mag-alauna ng madaling araw. Pero tay Carding, grabe siguro talaga yung pagpatay sa nanay ni Sir Vince, no? Hanggang ngayon pinapahanap pa rin nila. Di ko alam ang buong kwento kasi baguhan pa lang ako eh. Dinig niyang sabi ng mas bata, kaya naman nakatago at nakikinig lang si Brianna sa mga ito. Mga siraulong to. Paano mahahanap kung tulog na yung mga tao? Bulong ni Brianna at umirap. Oo naman, ibang hustisya ang gusto ng kanilang pamilya. Yun ay ang mapatay din ang pumatay kay Vera. Napakurap-kurap si Brianna sa narinig at mas niliitan ang kanyang mata para maklaro ang mga lalaki. Mga nakaitim ito at isa lang ang nakaputi ng damit. Maintindihan mo yan dahil pinasok mo na rin ang mundo ng mga... Hindi na narinig pa ni Brianna ang sinabi ng matanda nang may humilas sa kanya. Kaya agad niyang sinipa ang paa nito upang matumbas silang pareho. Who are you? Tanong ni Brianna sa lalaki na nasa ilalim niya. Hindi niya kasi makita ang mukha nito dahil may takip. Tanging ang kulay abo ng mga mata lang nito ang nakikita niya ng klaro. Hula niya kasamahan ito ng mga kalalakihan kanina. Ikaw sino ka? Ba't ka nagtatago at nakikinig sa kanila? Hindi maramdaman ni Brianna ang kaba sa boses ng lalaki. Tila hindi ito takot sa posible niyang gawin dito. Ano ba pakialam mo? Ba't mo ako hinila? Naiinis niyang tanong kaya naman patunog ng umisi ito. Dahil masama sa mga babae ang lumalabas-labas ng ganitong oras, miss. Sagot sa kanya ng lalaki. Susuntukin niya na sana ito nang mahuli nito ang kanyang kamay. Gagamitin niya sana ang kaliwang kamay pero nahuli din ito ng lalaki. Kaya siya naman ngayon ang nasa ilalim. Anong gagawin mo, ha? Kinakabahang tanong niya dito. Ramdam niyang nakangisi ito hanggang ngayon. Hawak pa rin ito ang kanyang 2 kamay. Ano bang iniisip ang gagawin ko? Bulong nito sa kanya. Napakurap-kurap si Brianna. Hindi nagdalawang isip na sipain ang pang-ibaba nito kaya napasigaw ito at nabitawan siya. Agad niya namang kinuha ang pagkakataong yun upang iwanan ng lalaki at tumakbo pa uwi sa kanila. Kita niyang nahihirapang tumayo ang lalaki, ngunit hindi niya nainisip yon at dumiretso na ng uwi. Shit! Bulong ni Vince. Paika-ikang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Nagtatakang napatingin sa kanya makakasama nang makita siya. Ano nangyari, boss? Okay ka lang po ba? Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Tinignan naman ito ni Vince. Don't mind me, I'm fine. Sagot niya sa mga ito. Ngunit nagtataka pa rin ang mata ng mga lalaki. Hindi naman pinansin pa ni Vincent ang pagtatakas sa mga mata nito at agad na pumasok sa sasakyan niya. I swear, kapag nakita kita ulit, I'll do my revenge. Naiinis na sabi niya habang iniisip ang inosenteng mukha ng babae kanina. Agad niya rin nakita sa kanyang isip ang takot sa mga mata nito nang hilahin niya ito. But she looks so familiar. Bulong niya sa sarili. At inisip kung nasa niya nakita ang babaeng yon. Napatingin naman siya sa daan at tinakbuhan ng babae kanina. Tinandaan niya talaga yon, binaon niya sa utak niya. May hinahanap sila. Tapos di ko na narinig yung ibang sinabi ng matanda kasi may humila sa akin. Kwento pa ni Brianna sa kanyang ina. Umaga na at tagahanda na siya para pumasok. Nasa koleyo na si Brianna at ilang beses na rin siyang pabalik-balik dahil minsan din siya huminto dahil sa kanyang kalokohan. Ano pang narinig mo? Tanong ng kanyang ina. Kaya kahit nagtataka siya, napatingin dito at sinabi niya pa rin ang narinig. Sa naalala ko na sinabi ng lalaki, grabe raw ang pagpatay sa nanay ni Sir Vince. Tapos sa hostisya na gusto nila mapatay din yung pumatay kay Ma'am Vera. Salubong ang kilay na sabi niya sa kanyang ina. Napansin naman niya ang ilang beses na pagkurap nito. Ano sa tingin mo yung gagawin nila? Tanong ng kanyang ina, kaya tinitigan na ito ni Brianna. Pinagtaasan niya ng kilay ang nanay niya. Bakit parang interesado ka dyan, ma?
Tanong niya rito pabalik. Kaya naman, bumalik din ang seryosong ekspresyon ng kanyang ina at tumayo. Bilisan mo na dyan. At anong oras na? Sabi nito sa kanya at tinalikuran siya. Nagtaka siya sa tinura nito. Nagmadali na lang siya sa paghahanda at nang matapos, agad siyang lumabas ng kanilang bahay at naglakad papunta sa kanyang paaralan. Mabuti na lang at malapit lang ito at naglalakad lang siya papasok. Brianna! Napatingin siya sa tumawag sa kanya at nakita ang kaibigan niya. O Jonas! Tawag niya rin sa lalaki at tinanguan nito. Sinabayan siya nitong maglakad. Alam mo ba, may bagong tambayan malapit sa school. Gusto mo tambay tayo dun mamaya? Tanong nito sa kanya. Napaisip naman si Brianna. Wala naman siyang gagawin kaya nagkibit-balikat na lang siya. Depende sa mood ko, baka pagod ako mamaya eh. Sabi niya sa kaibigan kaya tumawa ito. Paano mapapagod? Di ka naman nakikinig sa klase. Inirapan na lang ito ni Brianna at agad naglakad papunta sa classroom niya. Nang dumating siya agad na tahimik ang mga taong naroon. Sanay na siya sa ganon. Takot kasi ang mga ito sa kanya. Nakita niya namang may nakaupo sa upuan niya kaya inagaw niya ang atensyon nito. Upuan ko yung inuupuan mo. Sabi ni Brianna sa babaeng naroon. Ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Bingi ka ba, miss? Agad pansin niya sa babae. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi siya nito pinansin. Nagbabasa lamang ito ng libro. Aalis ka dyan o itatapon ko yung gamit mo. Pananakot pa ni Brianna sa babae. Kaya naman dahan-dahan itong nilapag ang libro sa mesa at tinignan siya. Sino ba nauna dito? Tanong ng babae sa kanya. Alam niyang bago lang ito kaya ngayon niya lang nakita. Diyan ako nakaupo at upuan ko yan, miss. Kaya umalis ka dyan kung ayaw mo masaktan. Maautoridad na sabi ni Brianna sa babae. Napatawa naman ito na mahina. Nainis lang siya doon. Idagdag pa na alam niyang pinagtitinginan sila ng mga kaklase. Really? How can you say so na ikaw ang owner ng upuan na to? Did you pay for it? Ikaw ang gumawa? Sarkastikong tanong ng babae. Kaya hindi napigilan ni Brianna ang sarili at agad hinila ang buhok ng babae. Dahilan para mapatayo ito. Dinala niya ito sa lugar kung saan walang upuan at doon patapon na binitawan ng babae kaya napaupo ito sa sahig. Hindi ba sabi ko na umalis ka sa upuan kung ayaw mo masaktan? Tanong niya sa babae. Blanko lang ang tingin nito habang nakaupo sa sahig. Ngayon kung ayaw mong may mas malala pa akong gawin, tumayo ka dyan at kunin mo yung mga gamit mo sa upuan ko. Sabi niya dito. Nanatili lang ito nakatingin sa kanya. Dahan-dahan din naman itong tumayo at hinarap siya. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Mahinhin itong tanong. Tumayo ang balahibo ni Brianna sa pagiging mahinhin nito. Sino ka ba? Ha? Bago ka dito, di ba? Kaya maghanap ka ng upuan mo. Dahil ako ang una dyan sa pwesto na yan. Nilagyan mo pa ng gamit mo? Naiinis na sabi ni Brianna sa babae. Tumingin lang ito sa kanya, kaya hindi na siya nakapagtimpi pa. Siya na mismo ang kumuha ng gamit ito nang maramdaman niya ang malakas na puwersa ng paghilas sa buhok niya. Dahilan para tumilapon siya doon. Naramdaman ni Brianna ang pagsinghapan ng mga kaklase niya. Sira ulo ka ah! Agad niyang inabot ang mahabang buhok ng babae. Sinabunutan niya ito kaya nagkagulo sa classroom nila. Ilang minuto lang din pinatawag sila sa guidance office. Natawagan na ang guardians niyo para pag-usapan na nangyari. Sabi sa kanila ng guidance counselor. Ngunit sa babae lang nakatingin si Brianna. Nagpalitan lang din sila ng masasamang tingin. Ano ba talaga nangyari at ba't kayo nagsabunutan? Miss Vasquez, hindi ko na mabilang kung ilang beses nang pabalik-balik ang guardian mo dito. Dahil sa pambubugbog mo, ano na naman ito? Galit na tanong sa kanya ng guidance counselor. Kaya naman inikot niya ang mga mata. Sino hindi maiinis kung nasa pwesto ko siya nakaupo? Ang nakakainis pa ay akala mo kung sino? Di naman maganda. Wala nagsabi sa akin na may nakaupo doon. But I told you already na umalis ka dahil ako ang nauna doon. Eh ba't mo ako sinabunutan agad? Dahil naiinis ako sa sinabi mo. Kahit di ko naman binayaran at mas talong hindi naman ako gumawa ng upuan na yon. Pero ako ang nauna doon.
Matuto ka kasing magtanong kung may nakaupo doon o wala. Naiinis niyang singhal sa babae, na halos gusto niya ulit hilahin ang buhok, ngunit umawat agad ang guidance counselor na naroon. Mas nainis pa siya nang umisi ito. Where's Brianna? Napatingin sila sa pumasok at nakita ang kanyang ina. Hindi ito makikitaan ng inis, sanay na ito sa anak. Ano na naman po ang ginawa niya? Nagkagulo sa classroom nila. Nagsabunutan sila ng transferee. Ilang beses na nangyari ito, misis. Masama pa rin ang tingin ni Brianna sa babae, na parang wala lang pake na nagbabasa pa rin ng libro. Brianna. Tawag sa kanya ng ina. Kaya tinaasan niya ito ng kilay. Ano? Are you going to defend her without knowing the whole story, ma? Hindi ko naman sasabunutan yan kung di nauna. Naiinis niyang sabi sa ina, habang nakaturo pa sa babae. Kaya ibinaba nito ang librong binabasa at tumingin sa kanya. Kailangan bang mangsabunot agad? Ilang beses ko bang sinabing upuan ko yon? Sa araw na ito ako nauna sa upuan. What are you? A kid na basta-basta na lang makikipag-away at mananabunot just because of the chair? Childish. Sabi sa kanya ng babae, napatayo siya sa inis, lalo na sa huling sinabi nito. Wala naman nagawa ang kanyang ina kundi ang manood. What? Sasabunutan mo ako ulit? Just remember na nandito tayo sa guidance office, babe. Sabi pa nito at ngumisi. Nang gigigil na si Brianna sa babae, nang biglang may pumasok na naman doon. What happened, dear? Napatingin si Brianna sa kapapasok lang na lalaki. Tansya niya yung magkapareho lang sila ng edad nito. Malamig din ang aura, kaya naman ang tingnan siya nito parang tumayo ang kanyang balahibo. Are you the guardian of Veronica? Ako nga ho. I am his brother. Ano ba nangyari? Kalmadong tanong nito. Nang tingnan ni Brianna ang kanyang ina, nakatulala lang ito sa lalaki. She pulled my hair and then pushed me hard. Sabi ng babaeng nasa harap ni Brianna. Nauna yan eh. Kung di niya sana inagaw ang upuan ko, edi sana hindi ko siya sinabunutan. Aniya sa lalaki. Ilang segundong katahimikan ang nangibabaw. Ganon din ang pagtititigan nila. Pinagtaasan niya pa ito ng kilay. What are we gonna do now, ma'am? Tanong ng lalaki sa guidance counselor. Wala ako ibang magiging desisyon, kundi ang isuspend si Miss Brianna. She already done a lot of things here in school. Ngayon naman, sa ina niya ito tumingin. 2 linggo siyang suspendido, misis. Sana naman magtino na siya pagbalik niya. Napatingin sa kanya ang ina at umiling na lang. Kaya nagkibit balikat si Brianna. Tapos na ho ba? Suspended ho ako, di ba? Uwi na ako, ah. Hindi na hinintay pa ni Brianna ang sagot nito. Agad na siyang lumabas mula doon. Alam niya ang kanyang ina na naman ang hihingi ng tawad sa ipinakita niyang ugali. Nang makalabas siya sa paaralan, agad siyang pumunta sa sinasabi ng kaibigan na bagong tambayan. Uy, bago! Napatingin si Brianna sa lalaking sumalubong sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Oh, ikaw pala Brianna, kaya pala familiar eh. Sabi nito nang tignan ng pangalan na inilagay sa logbook upang makapasok. Bakit? Balita ko kinatatakutan ka, totoo ba? Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Kaya naman natawa siya. Depende sa tao makakaharap ko. Sinadyang banggain ni Brianna ang lalaki at pumasok na roon. Doon niya nakita mga kalalakihang naglalaro ng billiards. Kita niya pa ang iilang babaeng nakasandal sa mga lalaki. Anong gagawin ko dito? Bulong niya at umupo sa isang bakanting upuang naroon. Nagdesisyon siya na manood ng billiards habang inilalabas ang pagkain na nasa bag. Nandito kaya sila? E paano nga natin mahahanap kung wala man lang litrato na pinakita sa atin si boss? Napatingin si Brianna sa 2 lalaki na nasa kabilang bench. Umusog naman siya ng konti upang marinig pa ang usapan. Yan nga yung mahirap eh. Hindi natin alam yung mukha ni Mr. Valdez. Paano pa kaya pamilya niya? Sabi pa ng isang lalaki. Kumunot ang noo ni Brianna nang marinig ang apelyido na sinabi ng lalaki. Ay! Natigil sa pag-uusap ang 2 lalaki at napatingin sa kanya. Nagtataka ang mga ito nang tingnan siya.
Siguro kayo din yung lalaki pumunta sa baryo namin kagabi, no? Ngumisi si Brianna sa mga lalaki kaya nagkatinginan ng mga ito. Sino ka? Tanong ng isang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Estudyante ka pa pero ba't ka nandito? Bakit? Bawal ba estudyante dito? Wala naman nakalagay. Natahimik ang mga lalaki. Akmang aalis na rin ang mga ito na magsalita siya ulit. May hinahanap kayo, di ba? Pamilya ni Mr. Valdez, tama? Tanong niya sa mga ito. Wala ka na kung sino man ang hinahanap namin, miss. Wala ka na dun. Sasagot pa sana siya nang biglang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ito, si Jonas lang pala. Kanina pa kita hinahanap pero wala ka sa classroom niyo. Ibinalik ni Brianna ang tingin sa dalawang lalaki. Ngunit wala na doon ang mga ito. Nagsalubong ang kanyang kilay at lumingon-lingon sa paligid. Sino pala yung mga yon? Bilis nila maglakad kanina. Tanong ni Jonas. Agad namang hinila ni Brianna ang kamay nito paalis doon. Tara na, mag-billiards na lang tayo. Ramdam niyang may gusto pa itong itanong, kaya mas sinila niya ito papuntang bilyaran. Ngunit nang makarating sila doon, parang nagkagulo ang mga tao. Anong meron? Tumingkayad siya para makita ang nangyayari. May naglalaban ng bilyar. Magaling yan sila pareho, si Vince at Marco. Hindi pamilyar para kay Brianna ang mga pangalan na yon. Binitawan naman niya ang kamay ng lalaki at nagsumikap na mapanood ang naglalaban ng bilyar. Madaming kalalakihan ang naroon kaya hindi niya makita. Pumatong ka na lang dito. Tiningnan niya ang kaibigan na may dalang bangko kaya napangiti siya. Uy, salamat sabi niya. Nang makapatong siya nagulat siya nang biglang magkasalubong ang tingin nila ng lalaki naglalaro. Lalo na't ito ang kuya ng nakaaway niya kanina. Kita niya ang pagngisi at pag-iling ng lalaki bago tumira. Napapalakpak naman ang mga kalalakihan nang pumasok ito. Ubos na ang bola at ibig sabihin panalo ang lalaki. I want a rematch with that girl. Napakurap si Brianna at kalaunan tumaas ang kilay nang ituro siya nito. At sa kanya pa nakatingin ang mga tao. Shit gago, ba't napansin ka ni Vince? Dinig niyang tanong ng kaibigan. Nakatitig lang siya sa lalaki at kalaunan ay napangisi. She's the only girl in this room. Sigurado ako magaling siya dito. Pinakita pa ng lalaki ang tako, kaya naman bumaba si Brianna sa upuan. Sigurado ka ba? Tanong ng kanyang kaibigang si Jonas. Pusta. Sabi ng lalaki kaya tumaas ang kilay. Ano? If you win, what do you want? You can name your prize. Pera. Malaking pera. Ngumisi ang lalaki sa kanya at napatangu-tango. Kapag ako nanalo, sumama ka sa akin. Deal! Nagsimula naman ang laro, ang lalaki at si Brianna, at siyang nauna. Good luck! Sabi ng lalaki at pinanood siya nitong tumira. Nung una maganda pa ang bawat tira niya ngunit kalaunan. Hindi niya naipasok kaya naman ng lalaki ang nakapagpasok lahat ng bola. First game, Vince won! Paano ba yan? Talo ka na. Sabi ng lalaki. Isang bola na lang ang naroon. At hiniling pa ni Brianna na sana hindi pumasok yon. Ngunit habang nakatingin ang lalaki sa kanya, tinira nito ang bola. Hindi naman siya makapaniwalang napasok pa yon kahit hindi ito nakatingin. You lost. Sabi ng lalaki. Natulala naman si Brianna dahil alam niya sa sariling hindi naman talaga siya mananalo. Lalo na't di naman talaga siya marunong magbilyar. Umalis si Brianna sa lugar na yon. Ngunit alam niyang sinusundan siya ng lalaki kaya hinarap niya ito. Anong kailangan mo? Tanong niya sa lalaki kaya tumawa ito. Nakita niya pa ang kaibigan si Jonas. Nakalimutan mo na ba yung deal natin? Kapag nanalo ako, sasama ka sa akin. Saan mo naman siya dadalhin? Tanong ni Jonas, kaya napatingin doon ang lalaki. It's none of your business. Kaibigan ko yan, bro. Sabi ni Jonas, kaya tinabihan siya ng kaibigan. So, huwag mo siyang pilitin kung ayaw niyong sumama sa'yo. Di ko rin naman siya pinilit makipaglaro sa akin, di ba? Sabi ng lalaki. Ramdam naman ni Brianna na naiinis na ang kaibigan. Kung di mo siya inaya, hindi siya makikipaglaro sa'yo.
But she agreed to our deal. Sabi ng lalaki. Mukhang magsusuntukan na ang dalawa kaya bago pa man magsalita ang kaibigan agad niya itong inawat. Tama na, pwede ba? Naiinis niyang saad kaya napatigil ang dalawa. Ngunit nakangisi pa rin ang lalaki habang ang kaibigan ay halatang inis dito. Sasama na ako sa'yo, okay na? Gulat na napatingin si Jonas sa kanya. Kaya bumuntong hininga siya. Seryoso ka, Brianna? Tanong ng kaibigan. Kaya naman tinalikuran niya ito. San ba dito sasakyan mo? Tanong niya sa lalaki. Sumunod naman ito sa kanya na magsimula siyang maglakad. Iniwan niya na ang kaibigan doon. That one? Tinuro ng lalaki ang isang sasakyan. At halos malaglag ang panga ni Brianna na makitang isa itong Ferrari. Seryoso? Do I look like I'm joking? Tanong nito pabalik. Kinuha pa nito ang susi at binuksan ang sasakyan. Agad namang naon ang binuksan ni Brianna ang sasakyan at sumakay doon. Wow, big time. Pagpuri niya sa lalaki, pumunta naman ito sa driver's seat. Pero saan mo ako dadalhin? May gagawin ka ba sa akin? Tanong ni Brianna kaya sandaling tumingin siya sa lalaki. Nakita niyang tumatawa ito. Ba't ka natatawa? Curious nga yung tao eh. We didn't know each other's name, yeah? Narinig ko na pangalan mo, Vince. That guy called you Bri. Kailangan ba talaga malaman mo yung buong pangalan ko? If possible. Brianna Vasquez. Pero dala-dala ko ang surname ng mama ko. Ikaw, anong complete name mo? Vincent Ross. Half ka? Maybe. Yung kulay kasi ng mata mo, gray. Hindi na siya sinagot ng lalaki. Kaya umayos na siya ng upo at tinuon ang tingin sa labas. Si Vince naman patingin-tingin sa babae. Alam niyang ito ang babaeng nakita niya kagabi. Buti na lang at hindi siya nito nakilala. Dadaling kita sa bahay namin. Biglang saad niya, kaya napatingin si Brianna sa kanya. Seryoso? Bahay agad? Saan mo ba gusto, sa hotel? Napakurap-kurap si Bri sa sinabi nito. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa pagiging basagulera lang naman na inaatupag niya. Ang dalhin ng lalaki kung saan ay wala siyang idea. Ikaw bahala. Sagot niya dito at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Medyo malayo na rin sila. Ihahatid mo naman ako pabalik, di ba? Tanong niya rito. Tumango naman ito hanggang makarating sila sa isang malaking mansyon. Kaya naman ang laki ang mga mata ni Brianna. Mansyon? Gulat niyang tanong. Nakakakilabot ang kulay ng mansyon. Itim itong ngunit malaki at maganda. Diyan ka nakatira? Yes, why? Ang gara, yaman mo pala eh. Humahangang sabi ni Brianna. Nang huminto ang sasakyan, agad lumabas si Brianna at tiningnan ang buong paligid. Tahimik lang at animoy walang katao-tao sa lugar na yon. Walang tao dito? Maybe they're inside. So anong gagawin natin dito? Kakain. Agad itong nagpaunang lumakad sa loob, kaya sumunod si Brianna habang palingon-lingon pa sa paligid. Napakalaki talaga ng mansyon. Nang makapasok sa loob, humanga si Brianna. Para siyang nasa isang palasyo dahil na rin sa napakalaking chandelier. Let's go to a dining area first. I'll cook for you. Then we'll go to the lake near our mansion. Magpapahinga tayo doon. Nagsalubong ang kilay ni Brianna ngunit kalaunan, tumango na lang siya. Malawak din ang dining area na mas ikinahanga niya. Ano ba lulutuin mo? It depends. Nagsimula na itong maghiwa-hiwa. Malumanay ang galaw ng lalaki habang ginagawa ang pagluluto. Si Brianna nakamasid lang sa likod nito. Ganito ka ba magdala ng babae sa bahay mo? Lulutuan mo muna? I don't know. It's actually my first time bringing someone here. Sagot sa kanya ng lalaki ngunit umismid lang siya. Oh, ba't parang ayaw mo maniwala? Tanong nito sa kanya kaya natawa siya. Hindi halata Biro niya pa kaya ngumisi ang lalaki. Napatingin ulit siya sa paligid. Parang walang tao pero may nakita siya kaninang naglilinis. Nang matapos ang lalaki agad itong inihain ng niluto. Naamoy ni Brianna ang bango sa niluto nitong adobo. Bango Of course, it's adobo after all. Magtapat ka nga, chef ka ba? I was a culinary student. Hindi mo pinursu.
Umiling ang lalaki. Walang saysay. I am more busy with our business and some things. Sagot nito. Nagsimula na rin silang kumain. What the hell? Napatingin sila pareho sa kararating lang na babae. Hindi na nagulat pa si Brianna na makita ang nakaaway niyang babae kanina. Kuya naman ito ang kasama niya. Veron! Nakangiting sabi ng lalaki ngunit hindi ito pinansin ni Veronica. Pagkos kay Brianna ito nakatingin. At inirapan siya bago sila nito talikuran. Sama ng ugali. Inunahan mo kasi. Upuan ko naman kasi talaga yun eh. Sagot niya at sumubo ng pagkain. Tumawa lang si Vince sa inasta niya at napailing-iling pa. Nang matapos silang kumain, agad siyang dinala ng lalaki sa likod ng mansyon. At nakita niya roon ang malawak na lawa. Napanganga si Brianna sa ganda ng tanawin mula roon. Kahit itong lawa sa inyo? Tanong niya kay Vince. May benches pa doon at doon sila naupo. May mga pato pa na lumalangoy. Everything near our mansion is ours. Wow! Bulong niya pa habang nakatingin doon. Sariwa ang hangin. Para sa kanya nakakawala yun ng problema. Can I ask you a personal question? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi ito nilingon ni Brianna ngunit sinagot niya ito. Kung kaya ko sagutin. You mentioned earlier that you're using your mom's surname. Nasaan ba ang papa mo? Tanong nito sa kanya kaya pinagtaasan niya ito ng kilay. Very personal? It's okay if you won't answer it. Okay lang naman, nagbibiro lang ako. Ang totoo niyan, iniwan kami ng papa ko bigla eh. Sabi niya sa lalaki. Ramdam niyang napatingin ito sa kanya. Sobrang galit ko sa taong yun, sinabi ko kay mama na apelido na lang ni mama yung dadaling ko. Ayokong dali ng apelido ng taong walang ambag sa buhay ko. Dagdag niya at tumingin sa babae. Natawa na lang siya nang manatili ang seryoso nitong tingin. Oh, ba't ka nakatulala dyan? Huwag mo sabihin na awa ka sa akin. Hindi na kailangan, no? Di ko naman tinuturing na tatay yon. Hindi ko rin siya tatanggapin kung sakaling bumalik siya. Kahit may valid reason? Biglang tanong ng lalaki kaya natawa siya. Kaya bang iwan ng ama ang anak niya sa loob ng 15 taon? See? Hindi siya nagpakaama. Okay lang ako baka sabihin mong emosyonal ako. Wala na akong pake doon. Really? Tanong nito kaya agad siyang tumango. Oo, buti nga hindi sila kasal ni mama eh. Madali lang i-process nung mapalitan yung apelido ko. May I ask another question? Ano bang apelido ng ama mo? Valdez. Napansin ni Brianna ang napatigil ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Bakit? Kilala mo ba? Tanong niya sa lalaki, agad itong umiling at tumayo. It's getting dark here already. Aatid na kita pa uwi. Sabi ng lalaki kaya tumayo na rin siya at sumunod dito. Bitbit niya pa ang bag niyang maliit na wala naman talagang laman. Nang makarating sila ng sasakyan, sumakay lang si Brianna. Ngunit wala nang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Ni hindi siya nito tinitingnan. Saan sa inyo? Dito na lang. Sagot niya sa lalaki ngunit tumingin lang ito sa kanya. Nagsisimula ng dumilim. It's not safe to walk alone. Dito na, salamat. Bago pa man makalabas si Brianna, pinigilan siya ng lalaki. Binigyan ng calling card. Doon napataas ang kanyang kilay. In case you want someone to bond with. Sabi ng binata at agad umupo ng maayos. Ibinaling ang tingin sa daan. Sige, salamat. Sabi niya. Nagsimula na magmaneho ang lalaki. Kaya naman tinignan pa ito ni Brianna bago mawala sa paningin niya. Saan ka nagaling? Tanong ng kanyang ina na makapasok siya sa loob ng bahay. Gala with friend. Wow, may kaibigan ka na ka-Ferrari. Parang swerte mo naman dyan sa barkadang yan. Sarkastikong sabi ng kanyang ina kaya umirap siya. I already found his daughter. Sabi ni Vince sa kanyang ama. Kasalukuyan siyang nasa opisina nito. Where? Tanong nito. Inalala niya naman ang babaeng natatawa habang kausap niya. Hindi ko kalayuan dito, Dad. But don't worry. I'll handle everything just like what you want. Alright, son. Sabi nito. Bumuntong hininga naman siya. Sigurado ka naman, Dad, na gagawin lang nilang pae na magpakita si Mr. Valdez, di ba? That's what we could do. I'm not sure if they know what Valdez did to Vera. But for now, gagawin muna nating paay ng asawa at anak niya.
para magpakita siya sa atin. It is really important for me to see him and to ask for his life. Gusto ko maramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Vera habang unti-unting pinapatay ang nanay mo. Sabi nito sa kanya, kaya naalala niya ang trahedyang sinapit ng ina habang siya'y paslit pa lamang noon. Ilang araw ang lumipas, naisipan ni Vincent na pumunta sa lugar kung saan nakatira si Brianna. Pansin niya na simple lang ang bahay nito. Maliit, hindi gaya ng kanilang tirahan na mansyon. Ma? Napatingin si Vincent kay Brianna nang makita niya ito at ang ina nito. Hello? Nakikinig lang si Brianna sa kanyang ina. Ano kailangan mo sa amin? Ha? Is that you, Brianna? Tanong nito sa kanya. Alam ni Brianna na yon ang kanyang ama, kaya naman naiinis siyang sumagot. Ba't ka ba nagparamdam? Pwede bang ngayon palang tigilan mo na kami ni Mama? Matagal ka ng patay para sa amin. Sagot niya dito sa tawag. Dinig niya ang pagtawa mula sa kabilang linya. You grew up so fast, brave anak. Wag na wag mo akong tatawaging anak dahil kahit kailan hindi ka nagpakatatay sa akin. We share the same bloodlines, Brianna. Sa ayaw at sa gusto mo, ako pa rin ang ama mo. Brianna, akin na yung cellphone. Ano ba kailangan mo sa amin? Galit niyang sigaw. Narinig pa niya ang pagtawa ng matanda sa kabila. Of course, ang maging kompleto ulit tayo. Sagot nito sa kanya kaya malakas niyang pinindot ang cellphone at pinatay ang tawag. Sa di kalayuan nasaksihan niyo ni Vince. Sinundan niya naman ng palihim si Brianna nang maglakad dito palayo sa kanilang bahay. I am following his daughter now. Sabi ni Vince sa kanyang ama. Katawagan niya ito dahil alam nitong pupunta siya para kunin si Brianna. Should I hurt her? Of course not. Just do your best to convince her to go with you. But if she won't, alam mo na kung anong gagawin. Sabi nito sa kanya. Kaya napatikim siya habang naglalakad at sinusundan si Brianna. Sa kabilang banda, sa lubong ang kilay ni Brianna, na naglalakad papunta sa lugar na palagi niyang tinatambayan kapag gusto niyang mapag-isa. Kailan pa siya naging ama sa akin? Kahit naalala ko naman ang mga ganap tong bata pa ako. Hindi ko maalalang may naging ambag siya sa buhay ko. Maging kumpleto, baliw ba yun? Ilang taon siyang nawala tapos gusto niya maging kumpleto kami ulit. Parang tanga. Maybe because that person misses you? Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Brianna nang marinig ang boses ng kung sino. Nang lingunin niya ito, nakita niyang ito si Vince. Nakasandal pa ang lalaki sa poste, kaya napatayo siya. Kanina ka pa dyan? I passed by, then I saw you. Kadarating ko lang. Ba't ka naman napadpad sa lugar na to? Kumalayo naman yung sa inyo. Tanong niya sa lalaki nang umisilang. I really came here to see you. Natigilan si Brianna sa sinabi ng binata. Sira ulo ka ba? Maybe. Patanong na sagot ng lalaki na natatawa sa naging reaksyon niya. Kaya sarkastiko rin siyang tumawa. Eh di ba nga hinatid mo naman ako agad dito sa amin, tapos di ka na nagparamdam. Kung ganon, hindi mo ako type. Unti-unting nawala ang ngisi sa labi ng lalaki nang sabihin niya yon. Meaning? Meaning, wala nang saysay ang pagpunta mo dito dahil hindi ako sasama sa'yo. Hey. Ano? I actually have a little background on you. Napatigil si Brianna sa pag-iisip-isip at napatingin sa lalaki. Sa una hindi niya makuha ang sinabi nito. Ngunit na makuha niya agad ng laki ang mata niya. Ano sabi mo? I just knew that there is a mafia in your family. Ano bang pinagsasabi mo? Isn't your dad, Mr. Ramon Valdez? He is known as a mafia boss. No wonder. Why pumapasok ka rin sa gulo? Kasi nasa dugo mo yon. Uminit ang ulo ni Brianna sa narinig. Galing mismo sa lalaki. Di ko alam ang mga sinasabi mo. Tsaka, ganito ka pala kalala. Kala ko mabait ka. Isipin mo kung anong gusto mong isipin, Brianna. Pero ang tatay mo, dahilan ko ba't halos mawasak ang pamilya namin. Iimbagang nasabi ng lalaki. Bago pa makasagot si Brianna, tumayo na ito. Naglakad paalis. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Na tila ba inaantok siya.
kaya hindi pa siya nakagalaw agad nang bumagsak ang katawan sa Bermuda grass na naroon. Sir, dali na po namin ang babae. Sabi ng isang lalaki kay Vincent. Sinadya niyang sabihin sa babae ang sinabi niya upang pasimpleng lagyan ng pampatulog na pabango ang gilid nito. Doon lang po ba siya sa sasakyan, sir? Bring her with me. Ako nang bahala magdala sa kanya sa mansyon. You guys can continue to do other tasks. Sabi niya naman, kaya kita niya ang pagtataka sa mukha ng mga ito. Sige po, sir. Sabi nito at bumalik sa kanilang sasakyan. Ilang sandali pa, bumalik ang lalaki karga-karga si Brianna. Put her at the back seat, please. Sabi niya sa lalaki na ngayon, inaayos si Brianna sa upuan. Sinulya pa ni Vince ang babae sa likod at bumuntong hininga. Pwede sana tayo maging magkaibigan eh. Kaso, yung tatay mo ang dahilan kung ba't halos masira ang pamilya namin. Bulong niya habang nakatingin dito. Agad namang binuhay ni Vince ang sasakyan at nag-drive na pauwi. Samantala nagising si Bri na nasa isang kwarto na siya. Hindi pamilyar ang kwarto na yon. Malaki rin ang kama na hinihigaan niya. Nang tignan niya ang labas, nakita niya ang malawak na lawa. Yun ang pamilyar para sa kanya. Ba't ako napadpad dito? Bulong niya sa sarili. Tumayo siya at pumunta sa pintuan. Ngunit hindi niya ito mabuksan kaya pinilit niya pa. May tao ba dyan? Buksan niyo to please! Sabi niya ngunit wala siyang narinig mula sa labas. Kainis, ba't ba ako napunta dito? Aniya sa sarili. At mas pinasadahan ng tingin ng bawat sulok ng kwarto. Walang anumang kagamitang naroon, tanging kama lang. Kaya napaupo siya doon. Napatingin siya ng gumalaw ang doorknob ng pinto at iniluwa ang isang matandang lalaki. Nanlaki ang mata niya, lalo na nang isara nito ang pintuan. Sino ka, ba't ka pumasok dito? Kinakabahan niyang sigaw at pinag-cross ng matanda ang braso. I am the owner of this place, iha. Wala akong gagawing masama sa'yo. Handa pa rin siya sa pag-atake. Kung sakaling lalapit ito sa kanya. Tumawa naman ang matanda. You're just like your father, huh? Unti-unting binaba ni Brianna ang kamay at tumayo ng maayos. Naging seryoso ang ekspresyon niya nang banggitin ng matanda ang kanyang ama. Sino ka ba? Ano kailangan mo sa akin? Ba't pa kayo banggit ng banggit sa kanya? Of course you didn't know because you're young back then. Panimula ng matanda, kaya natahimik si Brianna. Hindi niya naman kasi alam ang ginagawa ng kanyang ama dahil takot siya rito. Your father killed my wife. Anong kasalanan ko at ba't dinamay niyo ako? Ha? Hindi ko naman alam yung ginawa niya eh. Aniya sa matanda. Tumitig lang ito sa kanya. Maaari ka maging pain para magpakita sa akin ng ama mo. Alam ko magpapakita siya sa akin oras na malaman niya nandito ka. Sagot sa kanya ng matanda. Kaya patunog siyang umisi at pumunta patungo sa bintana at tinignan ng lawa. Kala niya talaga may paki siya sa amin. Wala. Nagkakamali kayo. I was abused by him when I was a kid. Sa tingin mo ba may paki yun sa akin kapag nalaman niya nandito ako? Kahit kalad ka rin o patayin niyo ako, walang paki ang taong yon. Kung balak niyo pa ako ikulong dito, kayo yung bahala. Pero sinasabi ko sa inyo, walang magpapakita sa inyo dahil lang nandito ako. Sabi ni Brianna at tinalikuran uli ang matanda. Ilang sandali pa, bahagya na ring narinig niya ang pagbukas ng pinto at pagsara nito. Nang tumingin siya, wala na ang matanda. Pumunta siya sa pintuan ngunit hindi ito mabuksan. Hindi niyo talaga ako pakakawalan ha. Bahala kayo sa buhay niyo. Sa kabilang banda, nasa labas lang si Vince ng kwarto, kung saan nakatayo siya habang nakatingin sa ama. I know he cares for his family. I have her father's number. Ngunit kailangan kong kumbinsihin si Brianna na siya ang nagkukunwaring caller. Paano mo nakuha ang numero? By the help of hackers? Nagkibit balikat pa siya sa ama at pinakita dito ang dala niyang pagkain. Dadalan ko siya ng pagkain, Dad. Dala-dala ang pagkain, agad niyang binuksan ang kwarto at nadatnan niya si Brianna ang nakaupo. Nakapatong ang ulo sa tuhod. Hey, ba't ka nandito? Pwede ba wag niyo na lang akong gambalain? Total kinulong niyo rin naman ako. I'm sorry that we had to do this, Brianna. We just need your cooperation and help. Alam ko importante ang ama mo sa'yo.
Sino nagsabing importante siya sa akin? You know what? Nagsasayang lang kayo ng oras. Mas mabuti pang gawin niyo na lang ang lahat ng gusto niyo at pakawalan niyo ako dito. Importante ka para sa ama mo, Brianna. Wala kang alam. Iwan ko na lang pagkain mo dito. Kumain ka. Hindi siya pinansin ng babae kaya naman lumabas na siya ng silid na yon. Pumunta na rin agad siya ng opisina ng ama. May mga sugatan sa mga tauhan natin. What? It seems like Ramon really tried my patience. Nagsisimula na siya. Sabi ng kanyang ama. Agad naman na kinuha ni Vince ang kanyang phone at dinaya lang numero na ibinigay sa kanya ng hacker. I'll tell him that we have his daughter. Hindi na natapos pa ni Vince ang sasabihin. Agad na may sumagot sa tawag. Ngunit tulad niya, naghihintay lang ito kung sino una magsasalita. Hello. I know it's you, Vincent. Nagsalubong ang kilay ni Vince nang marinig yon. I also have a spy. How would I not know? We have your daughter, Mr. Valdez. Sariwa pa rin sa isipan namin ang ginawa mo sa ina ko. Kaya gagawin ko rin sa anak mo ang ginawa mo kay mama. Sabi niya sa matanda. Nang mapansin na wala itong sinabi, nakita ni Vince na binaba na pala nito ang tawag. He ended up the call. Reklamo ni Vince. Pakiramdam niya umepekto ang ginawa nilang pananakot sa matanda. Nang sa gayon magpakita ito sa kanila. Sa kabilang banda hindi makatulog si Brianna. Kundi siya titingin sa lawa na nasa labas. Nasa itaas naman ang kisame ang kanyang paningin. Iniisip niya ang kanyang ina kung kumusta na kaya ito. Paano ba ako makakatakas dito? Ang hirap namang buksan ng bintana. Kailangan ko makahanap ng paraan para makalabas. Hindi pwedeng dito lang ako hanggang bukas. Kailangan ko makauwi para makita si mama. Sabi niya sa sarili at nagsimulang maglakad paikot-ikot sa kwarto para maghanap ng pwedeng pangbukas. Bigla siyang napahinto at kinapa ang buhok. Hairpin. Tama, hairpin. Agad niyang kinuha mula sa kanyang ulo ang hairpin. Pumunta sa pintuan upang buksan ang doorknob. Ngunit hindi pa man niya nabubuksan nang bigla itong bumukas. Ano ginagawa mo dyan? Ano ba sa tingin mo yung ginagawa ko? Di tatakas! Walang gana niyang sabi at tumayo na. Isinara naman ng lalaki ang pinto at binuksan ang ilaw. Umupo rin ito sa sofa at tinitigan siya. Bakit? Tanong niya. Pinagmasdan lang nito ang kanyang kabuuan. Ano? Ba't ganyan makatingin sa akin? Pumunta ako dito para sabihing sumagot ang ama mo sa tawag namin kanina. O tapos? Sarkastikong tanong niya. Ipinilig ng lalaki ang ulo at nagdekwatro pa. He ended up the call right after I told him you're here. Ano sa tingin mo yung gagawin niya? Of course, he will go here to save you. Pupunta siya rito para ipakita ang concern siya sa akin pero ang totoo, pagbibigyan niya lang ang hiling niyo makita siya. Ni minsan hindi yun naawa sa akin. Yung taong yun, demonyo. Kaya kung pupunta man siya rito, huwag kayo umasang dahil yun sa akin. Your mom is here. Nanlaki ang mata ni Brianna nang biglang sabihin yun ng lalaki. Napakura pa siya ng ilang beses. Kinuha niyo rin ba siya? Ba't niyo dinamay si mama? Actually, nagulat ako nang kusa siyang pumunta dito at alam niya nandito ka. Di kaya alam ng nanay mo ang dahilan kung ba't pinatay ng magaling mong tatay ang mama ko? Sa ngayon, sarkastiko na ang boses ng lalaki. Kaya agad lumabas si Brianna sa kwartong yon, habang iniisip ang kanyang ina. Hindi naman siya pinigilan ng lalaki. Ma? Malakas na sigaw niya, habang di mapakaling paikot-ikot sa dinadaanan. Mama! Bulong niya. Nang makitang nakahandusay ang kanyang ina, nasa ikalawang palapag siya habang pinapanood itong nakahandusay. Gumagalaw pa ito, walang katao-tao roon. Kaya hinanap niya kung sinong bumaril. Fuck! Ano nangyari? Biglang gulat na sigaw ni Vince na nasa likod niya ngunit natulala lang si Brianna nang tuluyan ng paputukan ulit ng kung sino ang kanyang ina. Nang makita yon, halos manghina siya. Ang mama ko! Nang hihina niyang saad habang nakabaling sa ina. Agad siyang hinila ni Vince at niyakap ng mahigpit. Hindi umiyak si Brianna. Natulala lang siya sa nasaksihan at hindi makapaniwala sa nakita. Wala na ba si mama? Hindi na ba siya gigising?
Habang yakap si Brianna, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang tauhan. Sa mga nasa labas, sundan niyo ang itim na sasakyan. Siguraduhin yung babalik kayo dito dala kung sino mang nasa loob nun. Buhay niyo siyang dadalhin dito sa mansyon. So it was you, Mr. Valdez. Nakangising sabi ni Vince sa matanda na nasa harapan niya. Ngumisi rin ito sa kanya, pabalik. Di ko alam na ganyan kayo katanga. Natatawang sabi ni Mr. Valdez kay Vince. Nakatali ang kamay nito sa isang upuan. Kaya naman maaaring gawin ni Vince ang gusto niya nang hindi ito nakakalaban. Hindi ako tanga. Dahil alam ko na dati na ikaw si Mr. Valdez. Tiger Ding. Sabi ni Vince sa matanda, kaya nawala ang ngisi nito. I just want to challenge you. Dahil alam ko dadalhin mo mga tauhan ko sa lugar kung saan nakatira ang mag-ina mo. Palakad-lakad si Vince sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tauhan na inaroon din at nakikinig. May ibang naaawa sa matanda. Sa kadahilan ng napalapit din ang loob nila dito. Kung masama tayo mga mafia, mas masama ang taong ito. Ngayon, anong rason mo ba't mo pinatay ang mama ko? Kasi alam kong kahinaan siya ng ama mo. Papatayin ganit sana kita eh. Kaso bata ka pa, kawawa ka naman. Hindi na nagdalawang isip pa si Vince at agad sinuntok ang matanda. Kaya napaubo ito. Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Oras na malaman ni Brianna na ikaw ang pumatay sa mama niya. Nasaan ang anak ko? Nakita ni Brianna kung paano mo binaril ang mama niya. Kung masakit para sa akin na mamatay ang nanay ko, mas masakit para sa kanya mawala ng ina. At mismong ama niya ang pumatay dito. Nagising si Brianna. Nang gumalaw ang kamang hinihigaan niya. Nang imulat niya ang mga mata nakita niya si Vince. Hey, nasan ako? Nasan si mama? Bumangon ka na, I have to show you something. Anong ipapakita mo? Mahinang tanong ni Brianna sa lalaki. Tumayo na rin siya at inayos ang sarili. Nakaharap siya ngayon sa malaking salamin. At doon niya napansing kwarto yun ng lalaki. Dahil na rin sa madaming damit pang lalaki at ang aura din ng kwarto. Follow me. Anong meron dito, Vince? Hindi siya sinagot ng binata at binuksan lang nito ang pintuan. Bumungad sa kanya na nakayukong matandang nakatali sa isang upuan. Naroon din ang iilang bantay. Natulala lang si Brianna sa matanda. Nang ilang minuto, ni hindi siya pumasok sa mismong kwarto. Do you want to talk to him? Tanong pa ng lalaki. Brianna, anak. Nanghihinang tawag nito sa kanya. Dahan-dahan niya itong nilapitan hanggang sa makalapit siya. Alam mo ba kung anong ginawa mo kay mama? Mahinahong tanong niya sa matanda. Hindi ito sumagot. Alam mo bang marami pang gustong gawin si mama sa mundo? Pero nang dahil sa iyo, hindi niya magagawa. Madiing sabi ng babae. Nagsisimula ng magsiagusan ng luha sa kanyang mga mata. Ba't mo yun ginawa? Ayaw niya maging buo ulit tayo. At sinong tanga ang papayag na sumama sa'yo? Ako hindi pa ako patay pero parang pinapatay mo na ako nung bata pa ako eh. Sabi ni Brianna at napatingin siya kay Vince. Anong gagawin niya sa kanya? Tanong niya rito. We will let him suffer. No water, no food. I can't kill someone at the moment. Sagot nito. Ngunit parang wala sa isip si Brianna na lumapit sa lalaki. Kinuha ang baril nitong nasa lamesa lang. What the hell, Brianna? Para to sa pagpatay mo kay mama. Binaril ni Brianna ang paa ng kanyang ama. Napahiyaw ito ng malakas. Si Vince agad na inawat ang babae. Sige, lumapit kayo at kayo isusunod ko. Nagsalubong ang kilay ni Vince at hinayaan na lang si Brianna. Please anak, tama na. Namimilipit ang matanda sa sakit. Hindi pa nito mahawakan ng sugat dahil sa tali, kaya patuloy na umaagos ang dugo sa paa nito. Nung nakita mo si mamang nahihirapan, kinaawaan mo ba siya? Tanong ni Brianna at binaril ang kaliwang paa nito kaya malakas itong humiyaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Huwag na huwag mo akong tinatawag na anak dahil kahit kailan hindi ka naging ama sa akin. Binaril ni Brianna ang dibdib ng ama at nang makitang nag-aagaw buhay ito, agad niyang binitiwan ng baril.
at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Agad naman siyang sinalo ni Vince nang matumba siya. God, nakapatay ako! Nakapatay ako! Aniya. Kaya naman tinitigan ni Vince si Brianna. Alam niyang dahil sa galit kaya nagawa yun ng babae. Don't be scared, it's fine, I'm just here. Sabi ni Vince sa babae na nakatingin lang sa sariling kamay. Agad niya itong inakay nang bigla na lang itong mawala ng malay. Hoy! Ano yan? Malakas na sigaw ni Brianna sa dalawang lalaki na pinagtutulungan ng isang batang babae. Hoy, kayo mga bata kayo, bumalik kayo dito baka masungal-ngal ko kayo. Naiinis niyang sigaw at agad pinuntahan ng batang umiiyak. Gulo-gulo pa ang buhok nito. Mama! Gumawa ito sa kanya kaya hindi siya makagalaw at napakurap-kurap na lang. Ay hala bebe, hindi ako ang mama mo. Inayos ni Brianna ang damit at buhok ng bata. Pinunasan niya ng tisyo ang dumi sa mukha nito. Sa palagay niya nasa 7 taong gulang pa lang ito. Gusto ko na umuwi. O sige, hihintayin natin umuwi mama mo ha. Babantayan kita rito para hindi ka gagalawin ng mga pangit na bata. Tumitig lang sa kanya ang bata kaya nginitian niya ito. Maya-maya pa may dumating na babae. Tumakbo naman ang bata papunta dito. Pansin pa niya na pamilyar ang ina nito ngunit hindi niya na inisip pa. Love! Napatingin siya sa papalapit na lalaki. Agad siyang napairap. Kadiri talaga kapag love yung tawag no? Biro niya sa lalaki kaya tumawa ito. Sorry babe, natagalan lang. Oo, tapos ako naman malalagot kay Doc. Oh shit, ngayon pala ang psychotherapy mo no? Umismid lang si Brianna sa lalaki. Ngunit agad din naman ito nagmaneho papunta sa psychiatrist ni Brianna. How are you? Tanong ng psychiatrist sa kanya. I've been adjusting sa buhay, Doc. Lalo na at kalilipat lang namin ni Vincent sa bagong tirahan. Napatawa siya na sabihin ang kumpletong pangalan ng lalaki. Of course. He will help you. Yes, Doc. He helped me forget the pain. It would be so hard without him. I am so happy that you're okay now, Brianna. And I'm rooting for the both of you. Sabi ng doktor sa kanya pagkatapos noon lumabas na siya. Nakita niya naman si Vince na naghihintay lang doon habang nakaupo. Nakapikit pa ito kaya naman tinabihan niya ito at hinalikan ng mabilis sa labi. Hey. Hi, tapos na. Let's go. Hinihintay na tayo ni tita. Sabi ng lalaki sa kanya kaya naman tumango siya. Pumunta rin sila sa sasakyan at nagmaneho papunta sa sementeryo para puntahan ang ina ni Brianna. Nang makarating sila agad silang nagsindi ng kandila at naglagay ng bulaklak. Pwede ko bang kausapin mo na si mama? Ganito kasi ginagawa ko kapag pumupunta ako dito Tumango lang naman si Vincent. Ma, kamusta na dyan? Tagal na rin no? Grabe, ang bilis. Nga pala ma, kakasal na kami ni Vince. Di ko akalaing siya pa yung makakatuluyan ko sa kabila nung ginawa ng matandang yun sa kanila. Natawa si Brianna sa sinabi at umiling. Pero napatawad ko na rin siya sa nagawa niya. Ako, sana mapatawad pa ako ng Diyos sa nagawa ko. Humarap si Brianna kay Vince at tumitig. Nginitian naman siya ng lalaki. It's fine. I'm sure he already forgave you, babe. Hinalikan nito ang tuktok ng kanyang noo. Kaya napangiti siya at ibinaling ulit ang paningin sa lapida ng kanyang ina. Agad naman siyang umiti at tumango. Sa kabila ng malaking pagsubok sa buhay ni Brianna, pinili niyang magpakatatag at harapin ang mga yon. Dahil naniniwala siya sa huli, mananalo pa rin ang paniniwala niyang maghihilom din lahat ng sugat sa kanilang mga puso. At sa huli, pinili rin ni Brianna at Vince na mamuhay ng normal at payapa at pinili nila na maging mapagpatawad. Sa buhay ni Brianna, nagpapasalamat siya dahil binigay ng Diyos sa kanya si Vince. At sa kalagayan niya ngayon, wala na siyang mahihiling pa. The end.